yung mga rallies nila na ginawa sa harap ng DPWH at saka doon sa bahay ni Diskaya, ang tinuturo yung ating Pangulo. Singilin daw, Marcos singilin. Paano sisingilin yung Marcos, mga kababayan? Kung hindi sa kanya, hindi ito ma-expose po ng mga kabuktutan sa mga flood control projects. Kung hindi niyan ni-launch ang sumbong sa Pangulo, walang base para sa investigasyon, mga kababayan, ng Senado at ng Congress. And in fact, kahit doon sa privilege speech, mga kababayan, ni Ping Lacson, ina-acknowledge niya na yung mga data na ginawa nila ng follow-up sa pamamagitan ng kanyang staff, pinuntahan mismo tulad ng pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga areas kung saan nakita mismo ng duwang mata ng ating Pangulo kung paano sinalaula ang pundo ng gobyerno, paano ginawa nila yung pagnanakaw. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Binanatan mga kababayan ng Palasyo Malacanang yung Congress. Alam naman natin po, yung Congress po, ang namumuno si Speaker Martin Romualdez, pinsan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po. Ngayon pa lang ito mga kababayan, report ng ABS-CBN. Sabi rito po, clean your house first. Bersamin blast lawmakers on flood control projects. Nakita ninyo, hindi po kinukonsinti ng Palasyo Malacanang yung Kongreso. Alam ng Palasyo Malacanang na maraming mga congressmen sabit dito po sa mga anomalous flood control projects. Kaya nga po, hindi kumbinsido sa investigasyon ng Congress, pati ng Senado, yung Palasyo Malacanang. Many times sinabi natin sa ating mga previous vlogs, hindi po mga kababayan magsusulong para sa Independent Commission Investigation ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo kung kumbinsido siya sa investigasyon ng Congress. Tama po yung mga analysis natin. Mismong si Sandro Marcos nagsabi, hindi siya pabor na ang mag-imbestigaan niya sa atin, tayo mismo. Investigate ourselves. Yan mismo yung sinabi, mga kababayan, ni Congressman Majority Leader Sandro Marcos. You see? Kasi siyempre, nagdududa yung ating mga mamamayang Filipino. Bakit mo iimbestigan yung sarili mo? Ididiin mo ba yung buhay mo? Siyempre, hindi mo ididiin yung buhay mo. So tama po na independent commission ang dapat na mag-imbestiga para maniwala po yung ating mga mamamayang Filipino na seryoso yung ating gobyerno, yung ating administrasyon. Hindi yung sarsuela. So ito na po yung banat ng Executive Secretary mismo. Ang Executive Secretary sa yung binansagang The Little President. Di ba? Yan o. Sabi dito sa report, Malacanang on Saturday lashed out at some lawmakers for allegedly making it appear that the executive branch was mainly at fault over anomalous flood control projects. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Executive Secretary Lucas Bersamin said in a strongly worded statement Saturday, September 6. Yan po ang pinalalabas nila. Tinuturo nila yung Executive Department. Maliwanag naman po mga kababayan na nag-expose nito ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po sinasakyan ito pati ng mga militant organizations. Nakita ninyo yung mga rallies nila na ginawa sa harap ng DPWH at saka doon sa bahay ni Diskaya, ang tinuturo yung ating Pangulo. Singilin daw, Marcos singilin. Paano sisingilin yung Marcos, mga kababayan? Kung hindi sa kanya, hindi ito ma-expose po ng mga kabuktutan sa mga flood control projects. Kung hindi niyan ni-launch ang sumbong sa Pangulo, walang base para sa investigasyon, mga kababayan, ng Senado at ng Congress. And in fact, kahit doon sa privilege speech, mga kababayan, ni Ping Lacson, ina-acknowledge niya na yung mga data
na ginawa nila ng follow-up sa pamamagitan ng kanyang staff, pinuntahan mismo tulad ng pagpunta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga areas kung saan nakita mismo ng duwang mata ng ating Pangulo kung paano sinalaula ang pondo ng gobyerno, paano ginawa nila yung pagnanakaw, mga guni-guni na flood control projects. So ang nag-lead po sa pag-iimbestiga mismo yung ating Pangulo, ang nag-expose siya mismo. O paano ninyong isisisi sa ating Pangulo, sa administrative o sa executive department? Although, siyempre, yung DPWH parte ng executive department, pero nakita naman ninyo po, total overhaul ang ipinag-utos ng ating Pangulo at may mga nasibak na at kakasuhan. You see? Kaya hindi na po makatiis yung executive secretary, talagang pumalag na po. Binabaliktad ninyo eh. Sabi po ni Bersamin, the members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. The palace official noted that all investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Linisin ninyo yung bahay ninyo muna. O di ba? Mga kababayan, sabi ko, tama yung mga analysis natin, mga opinions natin. Ang mga taong yan, turo ng turo, daldal ng daldal. Yung iba nagpipilato. Pero sa totoo lang po, lahat man yan may dungis. Iba-iba lang mga kababayan yung kapal ng dungis sa kanilang mukha. Yung iba, medyo konti yung dungis. Yung iba, naliligo na sa dungis para ng mga taong grasa. Ganyan kadumi ng kanilang pagkatao. Mga taong grasa na. Diba pa? Pagkatapos, magmamalinis kayo. Tuturo ninyo yung ibang tao. Mismo yung ating Pangulo nanguna sa investigasyon at pag-expose nito. At mismo siya pumunta sa mga guni-guni na flood control projects. Kaya nga kayo hindi magka-ugaga sa pag-iimbestiga. Kaya lang duda yung mga tao na baka ito whitewashing, sarsuela, whitewashing, cover up sa mga sangkot na members ninyo. Di ba? Tapos full guy, yung mga district engineers at contractors. Yung mga district engineers and contractors, ang nag-appoint niyan, kayo. Yung mga contractors, may kanya-kanyang contractors yung mga politiko. Kasi yung mga contractors po, sila yung nagpupundo sa eleksyon. Public knowledge yan po, mga kababayan. Nakita ninyo si Chis Escudero? Inamin niya, 30 million. Pati si Joel Villanueva, inamin niya, 20 million naman yung sa kanya. Pero, ugas kamay. Ganon mga ugali ninyo. Clean your house first, sabi po ni Bersamin. Sabi dito sa report ng ABS-CBN. Last week, House leaders said they were returning the 2026 National Expenditure Program to which would be the basis for the budget bill for 2026. To the Department of Budget and Management, calling it poorly constructed with suspicious flood control projects and issues in district budgets. We have decided as a group to recommend the return of the 2026 national budget to the DBM because we do not know how to deal with it. We have to practically redo the entire submission to us and we do not want to be suspected of any untoward action, sabi po ni Deputy Speaker Ronaldo Puno sa isang House press briefing. A day after, House leaders deferred its plan to return the budget and continued with the budget deliberation with House Appropriations Committee Vice Chair Representative Jose Alvarez saying they agreed to wait 10 days for the DBM and DPWH to address mangled entries in the 2026 proposed budget. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the DBM and DPWH Secretary Vince Dizon to conduct sweeping review of the DPWH budget
under the proposed 2026 National Expenditure Program to determine whether there are indeed insertions or duplications in the allocations that need to be removed. Inapi ko na po mga kababayan sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Buniltan yung Kongreso. Ayusin na niya ninyo, linisin ninyo muna yung bakuran nyo, yung bahay ninyo. Yan mo. Ito yung statement mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito yung mga reactions sa mga netizens. Sabi ni Kevin Antonio Bumagat, the wisest thing to do is to constitute an independent commission who will investigate and file proper charges before the court. Iyon na po yung sinabi ng ating Pangulo. Wait lang tayo ng konting panahon. Baka next week, may labas na yung executive order with subpoena power. Kailangan yung subpoena power, siyempre, pag hindi yan dadalo sa investigasyon. Dapat may contempt power. Sabi ni Connie, true reform requires transparency, responsibility, and cooperation, not blame shifting. The call to clean your house first is a timely reminder that public trust can only be earned through genuine accountability and good governance. Nagmamalinis kasi yung iba sa Congress, pati sa Senado, ganon. We are not born. We were not born yesterday para maniwala sa inyo. Alam namin ang mga salarin kung sino. Sabi ni Dalbilin, it's encouraging to see decisive steps being taken to ensure accountability and transparency, hoping this leads to stronger governance and public trust for all citizens. Sabi ni Cristal Santa Maria, salamat Cabinet sa pagiging tapat. Sabi ni Bacolod, update, tama, huwag gawing excuse ang executive. Sabi ni Signore, country first talaga. Road Danao, domino effect. Sabi ni GM, you spin my head right around. Sabi ni Kansiran, in the wheels goes on and on. Sabi ni Yasmin, ang mali ay labanan. Sa ibang developments mga kababayan, sabi dito sa balita ng Inquirer, Infracom to summon 2024 BICAM members over Bulacan Ghost Project. The chair of the House Committee, Infrastructure Committee tasked to investigate anomalous in ghost flood control project said it would be inviting to future hearings former members of the Bicameral Conference Committee that deliberated on the 2024 budget. So during a news forum sa Quezon City kanina, sabi po ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said the invitees were the only ones who could explain how a 94 million flood control project in Bulacan, now found to be non-existent, was inserted into the General Appropriations Bill that was later signed by President Ferdinand Marcos Jr. Ridon said this group could include the former House Appropriations Chair and ako Bicol Party List Representative Elizalde and former Senate Finance Chair Sani Angara, who led its chamber's contingents in the bicameral committee deliberations, tasked to reconcile their versions of the national budget bill. Earlier this week, Ridon revealed that the 94 million structure along Angat River in Plaridel, Bulacan that Public Works Secretary Vince Dizon inspected last Thursday was not in the 2024 NEP prepared by the Department of Budget and Management nor in the House version ng General Appropriations Bill. Dizon found that the project implemented by Wawaw Builders of the top 15 contractors named by President Marcos Jr. as having cornered the bulk of the country's flood control projects in the past 3 years, only began work 3 weeks ago despite being deemed completed in 2024. This means, anya, that the project was a congressional insertions at the bicameral committee. The investigative logic of this is to ask the members of the BICAM of 2024 if they know who inserted this.
So yun mga kababayan, napakaraming insertions. At inamin din ni Secretary Vince Dizon, kaya hindi pa ma-defend ni Secretary Vince Dizon yung kanyang budget sa DPWH. May mga dapat niyang tanggalin, kaya umingi siya ng 1 linggo para maripaso muna, review muna, at matanggal yung mga isiningit doon, mga duplication budget, para kukubrahin na lang yung pera. Wala mang implementation kasi yung iba, completed na, binadgetan uli. Ganon katindi ang nakawan mga kababayan. Kaya pati mga celebrity, nangialam na rin po. Hindi na din sila nananahimik. Nagsalita na rin sa mga nakawan. Latest gayon si Rica Piralejo. Yan o, nagsalita na rin siya. Padami ng padami yung mga celebrity na nagsasalita. Ito, pakinggan natin si Rica Piralejo. Andali lang. Ito siya. So may tanong ako sa inyo, kung kayo magnanakaw, magiging obvious ba kayo dun sa mga ninakaw nyo? Or magiging mas low-key kayo? Let me guess your answer. Siguro pareho nung sa akin. Siyempre, low-key lang. Para hindi nila mahalata na may ginawa akong masama na magnanakaw ako. Pero, dito sa Pilipinas, ang magnanakaw na may koneksyon can actually walk freely as if walang nangyari. At kahit maraming nakakaalam, ay parang patay mali. Ito sa Pilipinas, ang mga may koneksyon na magnanakaw ay nakakalakad na akala mo ay hard-earned money yung meron sila. My reason for pointing this out is saan ba tayo magsisimula sa paghuli sa kanila kasi hindi naman nila mag-isa tong ginawa. Dahil kung magnanakaw ka sa gitna ng isang lugar na panay mabuti ang tao at tapat, hindi ka makakawala. Hindi ka makakalakad ng malaya. Pero kung magnanakaw ka sa gitna ng mga taong masasama din ang loob, magkakatugma-tugma kasi mga layunin ninyo and perfect recipe talaga yan May para kasabwat. mag-flourish ang isang magnanakaw. So ayun na nga, hindi lang talaga yung magnanakaw ang ating problema kung hindi yung mismong sistema. It's systemic evil that we are actually really up against. And I don't even know why I'm making this video. Maybe just out of frustration. Siguro para ma-realize na lang din natin how deep this goes and that hindi talaga nakakatakot na merong masasamang tao. Kung hindi, maraming masasamang tao na hindi natatakot. Ibang siguro yung kapag nawalan ka kasi ng konsensya at saka takot sa paggawa ng mali. And I really don't see any way that we can really end this unless, something radically changes. I guess we'll just pray for that. We'll pray for that and we will be supportive of that when the time comes. Di ba, mga kababayan? Di na makatiis yan, no? Si Rica Piralejo. O ngayon, yung Senado mga kababayan, Senate Blue Ribbon Committee, nag-release ng list of contractors with ghost projects as reported by Inquirer, Inquirer.net. Ngayon lang po to lumabas. Ayan o. Number 1, Silver Wolves Construction Corporation, 15 projects. Wawaw Builder, 6 projects. Number 3, St. Timothy and St. Matthew, 4 projects. So, kay Diskaya. Number 4, Unimax Steel, 4 projects. Number 5, MG Samidan, 3 projects. Number 6, Jagon Build Construction Corporation, 3 projects. Number 7, Sims Construction Trading, 3 projects. Number 8, M3 Construct Corporation, 3 projects. Number 9, Darcy and Anna Builders Trading, 3 projects. Sabi dyan, several others with 1 project each not named individually. Inaanap ko yung Highton Construction ni dating AKB Congressman Christopher Co, kapatid ni Congressman Saldico. Walang Highton dito sa lista ng Senate Blue Ribbon Committee. Pati yung Sunwest na kay Saldico mismo, pero divested na siya based on records. Kasi tumakbo nga siyang congressman ng AKB. Wala din po Ibig sabihin wala silang ghost. Walang ghost flood control projects. Yan ang nilabas ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan natin sa mga susunod. Baka partial pa lang ito. Di ba?
Abangan na lang natin po mga kababayan. O ngayon, idagdag ko na rin itong balita mga kababayan ngayon. Ayan o. Just in, Royina Garma, the former PCSO manager who sought asylum in the US after exposing drug war abuses, bumalik na po kanina dito sa ating bansa, sabi ng Bureau of Immigration. Garma arrived at Dinaiya Terminal 1, 6:30 p.m. kanina via PR 113 from Los Angeles, California. Ayan po siya.